Nandito si kapatid na Roland Ocampo, kasama ng ating panauhin. Go ahead, Brad Roland. Opo, kapatid na Daniel, kapatid na Eli. Ang magtatanong po dito sa Mall of Asia Arena ay si Attorney Dat Gancayco. Good evening po. Sige po. Okay, thank you po. Maraming salamat po. Good evening, Kuya Daniel. Good evening, Brother Eli. Good evening po sa inyong lahat. Magandang gabi po. I am so happy and so honored to be here. At ako po ay inyong tinanggap. Ako po ay isang Katoliko. But I am not a practicing Catholic. Nakita ko po kung gaano po kayo taus-pusong nagsiserve sa mga ibang tao, sa mga mahihirap, sa mga indigents. Kaya tuwang-tuwa po ako na I am part of this very momentous occasion, ito pong Bible exposition ng Members Church of God International. Meron po akong isang katanungan. As I said earlier, hindi po ako talagang practicing Catholic. Although I was born a Catholic, I was baptized a Catholic, hindi po ako nagbabasa ng Bible. Hindi rin po ako nagsisimba. Parang para sa akin, ang importante lang, hindi ko po alam kung mali ito, ang importante lang ay yung maging mabait ako sa ibang tao, nakakapag-serve ako sa kanila. I give free legal service. I conduct fundraising shows, fundraising concerts para po makatulong sa mga mahihirap na estudyante at magbigyan sila ng scholarships at para po sa mga artists na mga may sakit kasi ako po ay isa ring artist. Kumakanta rin po ako. So, ang tanong ko po, Brother Eli and Kuya Daniel, mali po ba ito na iniisip ko lang ay tama na maging mabait ako sa ibang tao, na ako ay nakakapag-serve, na hindi ako masamang tao, hindi ako nag-engage in corruption kahit nagtatrabaho ako sa Kongreso? Tama po ba na hindi ako nagbabasa ng Bible? Kasi parang hindi po talaga ako nasanay at hindi ako I don't have the interest. Kaysa magbasa po ako ng Bible, parang gusto ko nilang magbasa ng novel. Instead of going to the church, I would rather stay at home, rest, and sleep. Hindi po ako nagsisimba pag Sunday. So, ako po ba ay hindi pupunta sa langit dahil hindi ako nagsisimba at hindi ako nagbabasa ng Bible? Does that make me a bad person dahil hindi ako nagbabasa ng Bible at hindi ako nagsisimba? Yun ang isang worry ko kasi sabi ko, baka naman dahil hindi ako nagbabasa ng Bible at hindi ako nagsimba, pag namatay ako, hindi ako pupunta sa langit. So, siguro para sa mga ibang tao, these are questions na hindi very simple to answer. Pero ako, hanggang ngayon po, hindi ko alam ang kasagutan dito sa tanong na ito. So, yun po ang gusto ko talagang malaman at sana po ay matulungan po ninyo ako dito sa aking dilemma about my life. Is it enough for me to be a good person? Is it enough for me to not engage in corruption or not do any bad things? Or do I really have to read the Bible? Do I really have to go to Mass? Yun po ang aking tanong. Maraming salamat po. Maraming salamat din po, Attorney. We are pleased to have you in our program or in our exposition. Unang-una, Attorney, ganito, I must be frank, especially to a learned person like you. I must be frank. I know I do not have to use flowery languages or parang pambobola kasi hindi ko po ugali ng bobola ng kapwa eh.
Meron lang po akong babasahin sa unang Korinto, 1 Corinthians chapter 1. Ang sabi doon sa 19, kapatid na Daniel, Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. yan. Minsan po kapatid, hindi po sapat yung mabait tayo. Merong kabaitan, sabi ng Diyos, I will destroy the prudence and the understanding of the prudent. Iwawalat ko ang kabaitan ng mababait. Bakit po? Ganito kasi, attorney, meron tayong dalawang obligasyon. Ang obligasyon natin, primarily, yung obligasyon natin sa ating Creator, sa Diyos. At ang obligasyon natin sa kapwa. Ito po ang the most important essence of salvation and existence. Basahin po natin ang Mateo 22. May nagtanong po sa 36, ganito ang tanong. Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? At sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito'y nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Here, I want to call your meticulous attention, attorney. Primarily, we have two obligations in our existence. Acknowledging our Creator and acknowledging our fellow creatures, kapwa. No? Ang una, iibigin mo ang Diyos, buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Yung pag-iisip ginagamit niya pag nagbabasa ng novel no? Sabi ng Biblia, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong kaluluwa, buong pag-iisip at ng buong puso. No? Yung buong puso, it signifies love. Meron akong naalam na kanta nung araw. Ewan ko, kasi mas bata kayo sa akin, mas matanda ako Love letter straight from your heart. Keep us so near while apart. I'm not alone in the night when I can have all the love you write. I memorize every line. I kiss the name that you signed. And darling, then I read again, right from the start. Love letter straight from your heart. It's an everlasting song. Hindi ko lang alam dahil kulot ang boses ko. Sabi diyan, dahil sa pagmamahal niya dun sa nagsulat nung love letter, hinahalikan niya pa yung I kiss the name that you signed. Ayun. Hinahalikan ko yung pangalan na isinign mo. Ako, nakita ko, kapatid, ang Diyos may love letter sa tao yung kanyang salita. Punong-puno ng pagmamahal ng Diyos ang Biblia. Kung minsan nga hinahalikan ko ito pag nare-realize ko yung pagmamahal ng Diyos Nung ako'y magkaroon ng apo, at mahal na mahal ko yung aking mga apo, sabi ko salamat sa Panginoon kasi nasa Biblia, ang mga apo ay glory ng lolo. Basahin nga natin sandali yon, kapatid na Daniel. Glory ng lolo yung mga apo Ang sabi doon sa Kawikaan 17:6. Ang mga anak ng mga anak ay putong ng mga matatandang tao. Please read that in English. Children's children are the crown of old men. The crown of all men. Imagine, I am not a king, but I have a crown because of my children's children.
Hinalikan ko yung Biblia. Biro mo, para akong hari na may putong, may glory, may crown of glory. Sabi ko, tamang-tama yung salita ng Diyos. Talagang napaka-pleasing to the feeling, to the sentiment, to the being of an old man like me, yung apo. Lalo na pag nangungulit yung apo, napakasaya sa puso ng isang, sabi nga ng kawikaan ng Pilipino, mas mahal ang tubo kaysa sa puhunan. Yun daw puhunan, yung anak, ang tubo yung apo. Tanungin nyo lahat ng lolo't mahal nila ang kanilang mga apo. No? Ang ibig ko sabihin, dahil sa salita ng Diyos, na naintindihan ko sa Biblia, nahahalikan ko yung Biblia. Parang yung kanta na yon, na yung sumulat na nagmamahal, mahal din nung sinulatan, hinahalik-halikan niya yung sulat nung kanyang nobyo o nobya. Ano ibig kong sabihin? Dalawa ang ating obligasyong mahalin. Una yung Creator, ikalawa yung ating kapwa nila lang. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos, buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. Ang ikalawang katulad ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Hindi ko minamasama, kapatid na Attorney Dot, yung iyong sinasabi, napakaganda nun. Bihira yata yung taong nag-iisip na makagawa ng kabaitan sa kapwa. Meron kasi mga tao, hindi na iniisip kabaitan Ang iniisip na distraction ng kapwa-tao To find someone like you, whose thinking is to do good unto other people, hindi ko pwedeng hatulang masama yon. Pero sa isang parte may kulang, attorney. Kung natuto tayong umibig sa kapwa, dapat ang priority natin ibigin ang Diyos una sa lahat. Kasi siya ang lumikha sa atin. Kaya ang sabi doon sa Biblia, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos una sa lahat, buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo. At doon papasok ngayon yung obligasyon na let us turn the pages of the Bible and find the love letters within the context and the text of the Bible, the love letters that God wrote for us para maipakita and listen. Kasi gumagamit naman ang Diyos ng instrument na, bawa, wala kayong panahong magbasa. Makinig naman kayo doon sa nagbabasa. At ang pakinggan nyo yung salita ng Diyos. By that means, magkakaroon ka ng mga ideya. Ngayon, ang tanong nyo, hindi ba ako makakapasok sa langit? Ang sagot ng Biblia, itatakwil ko ang kabaitan ng mababait. Kung mabait lang tayo sa kapwa, hindi naman tayo mabait sa Diyos. Dapat mabait din tayo sa Diyos. It's a important reason of our existence. Let us be prudent in the eyes of our Creator, and let us be prudent in the eyes, or while we are mingling with our co-creatures. Kaya, dalawa po yan, attorney. Maaaring nakakaligtaan niyo yung isa, pero mas maganda po, hindi ko naman kayo sinasabihan na makinig ng misa o kaya makinig sa kung ano-ano. Ang sinasabi ko lang sa inyo, first for yourself, give yourself a chance na imbis magbasa po kayo ng novel, basahin ninyo ang story ni Jesus Christ, umpisahan nyo sa Matthew, tapos punta kayo kay Luke, basahin nyo po yon. Makikita nyo that that is the greatest story of love ever told. The love of God to humanity. Yun po. Kasi kung pupunta ka sa misa, hindi naman binabasa ang Biblia To discover more things about God is not to hear Mass. Mas maganda, direktahin nyo yung salita ng Diyos ang basahin nyo, kapatid. I hope you understand my answer. Thank you very much po, Brother Eli. Well, you enlightened me, and I will really try my best po. I promise you, I will update you. Siguro po, magkakaroon po ng panahon na mag-uusap po ulit tayo. Maraming salamat po. Salamat po. May God bless you, Attorney.
Lipat naman tayo sa Calamba, Laguna, kapatid na Ato Tobias. Calamba, come in please. Salamat sa Diyos, kapatid na Daniel. At ang magtatanong dito po sa atin sa Calamba City ay si kapatid na Wenceslao Malabanan, isa pong nagsusuri. Sige po, kapatid na Wenceslao, pwede na po kayo magtanong kay kapatid ni Eli. Magandang gabi, Brother Eli. At magandang umaga naman dyan. Brother Eli, ako po, meron po akong anak. Siguro mga 5 taon na po ninyong kaanib. Hindi ko bababa sa 5 taon, baka umabot po nga mga 7 taon na eh. Siya po ay nasa Singapore. At sana anak, nakikinig ka kung nandiyan ka man. Eto na ang papa, yung pangako ko sa iyo, tinupad ko na. Ngayon, Brother Eli, ako po ay nadoktrinahan noong October 10, nagtapos ng October 20 nung nakaraang taon. Nung unang linggo ng Oktubre, Brother Eli, talagang kaya ako nagpadoktrina, sa totoo lang, yung panawagan ninyo, nakaramdam ako ng pagkaawa sa inyo na kayo talagang makikita na sa pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos ay talagang masigasig. At yun, sa pagkaramdam ko ng pagkaawa, ay nakaramdam din ako na parang ako'y tinatawag na nga, total tapos na yung aking mga anak. Wala na akong pinaaral. Bakit hindi ko naman pagtuunan ng pansin ng banal na kasulatan? Dahil lahat po naman ng mga sekta na nagsasabing sila yung mga Kristiyano, ang batayan ay Biblia. Ako po yung dating Katoliko ay iniwanan ko na ho yan, Brother Elliot. Alam kong nakikita ko naman ang mga mali na maraming pagkakamali, Diyos ko po sang katutak. Nakakaya masabihin. Pero ganun pa man, ngayon wala na akong kinaaniban at nagsusuri. Mas minabuti ko na magbasa lang ako ng Bible at kung ano yung nakalagay, yun ang dapat sundin. Ngayon, sa pagsusuri ko at sa pagdudoktrina sa akin, ang napagtunan ko po ng pansin, Brother Eli, yung pagpapahaba ng bukba ng isang babae. Dahil sa panahon natin, Brother Eli, mahalay ho naman talaga eh. Ipagpaumanin po ninyo, mga kapatid nandito, ano po, dahil ako diretsahan na magsalita. Dahil kung sa panahon nila Pablo Apostol, na buhay, tayo, o yung mga kababaihan nagpapahaba ng buhok, ay tiyak may kapurihan. Dati po sa ating kapanahonan, Brother Eli, alam naman natin pagkasobra ng haba ng buhok ng babae, napakahalay naman talaga eh. Yun lamang po, Brother Eli. Ngayon, napag-aralan ko po, Brother Eli, sa talatang 15, sa chapter 11, verse 15, na datapot na ang babae kung may mahabang buhok ay isang kapurihan niya, sapagkat ang buhok na binigay sa kanya bilang pantakip. Ngayon, Brother Eli, ito problema eh. Sa panahon nila Pablo Apostol, talagang aminado ko, kapurihan yun. Pero sa panahon natin, Brother Eli, after 2,000 years, ay hindi na po kapurihan yun, ay mahalay na po. Kaya nga po, ewan ko kung ang dahilan kaya nila yung inaan sa likod, yung iniipon sa likod ba yun? Ewan ko, pinupusod. Ayun, pinupusod. Para huwag makita, mahalay naman talaga eh. Pero kung wala lang akong anak na kapatid niyo, Brother Eli, ay hindi niyo na ako makikita din eh. Sabat na yun nalalaman ko para sa aking sarili, kaya pinagpapaumanin ko sa mga kababaihan dito. Ako'y may anak na babae. At sa pagsusuri ko, yung tinatawag na lambong, dalawang klase pong lambong meron dito, Brother Eli. Sa pagsusuri ko, maaaring ako'y nagkakamali. At malamang, siguradong malamang na ako'y nagkakamali. Dahil etong pagpapahaba ng buhok, Brother Eli, ewan ko kung ako'y nagkakamali. Sa pananaw ni kapatid na ni Canol Perez na nagbautismo po sa inyo, yun ang alam ko. Kaya yun po muna ang tanong ko, Brother Eli, baka pwede mong pakisagot. Salamat po sa pagdalo nyo, kapatid, na boy. Ganito po yun. Alam nyo, kapatid, yung kautusan ni Kristo, sinulat ng mga apostol yun.
14:37 ng unang Korinto. Kung iniisip nino man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Lahat ng sinulat ni Apostol Pablo, utos po ni Kristo yon. Wala pong duda ron. Lahat ng bagay na sa inyo isinusulat ko, pawang utos ng Panginoon. Yun ang sabi ni Pablo. So lahat ng sinulat niya sa taga-Korinto, utos ni Kristo. Kasama sa isinulat niya, yung ang babae, pag mahaba ang buhok, kapurihan niya sa Diyos. Mahalay sa lalaki ang mahaba ang buhok. Mahalay naman talaga lalaki magpahaba ng buhok eh. Pero pag ang babaeng mahaba ang buhok, kapurihan niya sapagkat ang buhok sa kanya ay ibinigay na pinakalambong o pantakip. Yun ang sabi ni Pablo. Ba't niya sinulat yan? Utos daw yan ng Panginoon. Hanggang kailan po yung utos na yan? Basahin natin ang 28:19-20 ng Mateo. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gumawa kayo ng mga alagad sa lahat ng bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng mga panahon. Ayan, maliwanag na maliwanag yan kung naririnig nyo mga kababayan, kapatid na boy, kung naririnig nyo. Sabi ni Kristo, ituro nyo sa kanilang ganapin lahat ng inutos ko sa inyo. Ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. So, ang utos ni Kristo hanggang sa katapusan na ng panahon. Hindi ho 2,000 years lang ang efficacy ng utos ni Kristo. Kung mabubuhay pa ang mundo ng 3,000 taon, ang kautusan ni Kristo ay hanggang sa katapusan ng panahon. Hindi pa naman tapos ang panahon sa 2,000 eh. Sabi ni Kristo, tuturo utos niya at sa kanila na nagtuturo ng utos hanggang sa katapusan ng panahon. So, yung utos po na yan ng bagong tipan, ang tawag po sa Biblia dyan, walang hanggang tipan. Ang tawag sa Biblia dyan ay everlasting covenant. Basahin natin ang Hebreo 13:20. Ngayon, ang Diyos ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, sa makatwid bagay ang Panginoon nating si Jesus. Yung tipan na daladala ni Kristo ay walang hanggang tipan. Si Kristo'y tagapamagitan ng isang tipan na lalong marangal kaysa sa tipan kay Moises. Basahin natin ang 8:6 ng Hebreo. Datapot ngayoy kinamtan niya ang ministeryong lalong marangal. Palibhasay siya na may tagapamagitan sa isang tipang lalong magaling na inilagda sa lalong mabubuting pangako. Ayan, kaya ang tipan sa panahong Kristiyano, yung mga kautusan, yun yung tipan eh. Yun po ay walang hanggang tipan, yun ay mabuting tipan kaysa dun sa unang tipan. Kaya yan po ay mananatili hanggang sa katapusan ng mga panahon. Sabi ng Panginoong Hesus, ituro nyo sa kanilang ganapin lahat ng inutos ko sa inyo. Lahat ho hindi naman pwedeng bawasan eh. Wala namang provision sa Biblia kung nagsusuri kayong totoo. Walang provision sa Biblia na inaalaw tayo na bawasan natin yung utos dahil iba na ang ating panahon. At huwag kayong magagalit kapatid na boy. Bakit nyo sasabihing mahalay ang babaeng mahaba ang buhok? Sa ano mahalay? Ang salitang mahalay ginagamit sa isang sitwasyon na yung babae ay nakaka-attract ng lalaki. Kagaya ng mahalay ang pananamit, mahalay ang pagsasalita, mahalay ang pagkilos, yung mga alembong. Pero mahaba ang buhok, bakit naging mahalay? Sa lalaki, mahalay ang mahabang buhok, 11:14. Hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki ay mahalay sa kanya? Datapwat, kung ang babae ang may mahabang buhok,
ay isang kapurihan niya sapagkat ang buhok sa kanya'y ibinigay na pinakalambong. Yan ho ang salita ng Diyos. At hindi kayo mas marunong pa sa Diyos, kapatid. Ikinalulungkot ko, huwag kang magagalit sa akin. Kaaway ako ng kalaban ng Biblia. Kahit sino pa. Pagka nilalabanan ng Biblia, kaaway ako. Salita ng Diyos ang nasa Biblia, sinulat ni Pablo. Ang isinusulat ko sa inyo, utos ng Panginoon. Sabi ng utos ng Panginoon, mahalay sa lalaki ang mahaba ang buhok. Datapwat kung ang babae may mahabang buhok, isang kapurihan niya sa Diyos. Para sabihin mo, kapatid, na mahalay, abay, galing sa sarili mo yan, hindi galing sa Biblia yan. At kung tayo mag-uusap sa sarili mong kuro-kuro, ayokong makipag-usap sa'yo. Bakit? Hindi ako nagtuturo ng sarili kong kuro-kuro. This is the reason why inuusig ako ng kalaban ko sa pananampalataya. Galit sa akin ng mga born again kasi tinututulan ko yung ikapo. Ngayon, kung magagalit ka rin sa akin, dahil pinaiiral mo sarili mong kuro-kuro, hindi bale, mag-away tayo, hindi naman kita aatrasan Ang sabi ng Diyos ko na pinaniniwalaan ko, mahalay ang lalaki, mahaba ang buhok. Pero pag ang babae may mahabang buhok, isang kapurihan niya. Sabi ng Diyos yon. Tapos sasabihin mo, mahalay, ay nilalabanan mo yung Diyos ko. Away tayo, payag ako. Hindi ako papayag na baguhin mo yung nakasulat sa Biblia, kapatid. Kahit sino ka pa. Kahit magalit ang buong lahi mo sa akin, hindi ako papayag na baguhin mo yung nababasa kong salita ng Diyos sa Biblia. Dahil iginagalang ko yung Diyos na kinikilala ko. Yung salita niya ay yun ang totoo para sa akin. Makakarinig ako ng lalaban doon, hindi ako papayag. Lalabanan ko kayo ng diskusyon kahit magpatong-patong kayong lahat. Yan ang aking prinsipyo. Ganon ako kung magsalita, pero wala akong galit sa kapwa. Kailangan lang maipaintindi ko sa kapwa-tao na, halimbawa, sabi nung isa, kaya kailangan tayo magsisi. Tama yun, kapatid. Kailan ka magsisisi? Sa bautismo. Hindi naman araw-araw magsisi ka 2:38. Pakinggan nyo sa gawa. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ayan, halimbawa, nagsisisi ka, sabi ni Pedro, magsisi kayo, magbautismo kayo. Tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Pagkabautismo, tapos ka na magsisi, pinabautismo ka na, tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Pagkabautismo, nagsisisi ako. Bakit nagsisisi ka? Ba't tinanggap mo ang kaloob ng Espiritu Santo? Hindi naman laging repentance Ang repentance para sa mga taong makasalanang tinawag ng Diyos. After repenting, tatanggap ka ng kaloob ng Espiritu Santo, dapat naman magsaya ka. Ayun. Pero sasabihin mo, tayo repentance. Bakit? Habang panahon ba tayo repentance? Sarili mong kuro-kuro yan. Hindi ganun ang sinasabi ng Biblia. Kaya ang hirap din ng mga iba nagdudulong-dulungan Akala mo ang karurunong na nila. Akala mo alam na nila ang buong katotohanan. Pero I dare anybody. Lahat ng nakakarinig sa akin. Kung kayo'y mas matalino at mas alam nyo ang totoo, ba't hindi kayo mangaral? Wala ba kayong pagmamahal sa inyong mga anak at mga asawa at mga kamag-anak at kababayan? Kung ikaw ang nakakaintindi ng Biblia, ba't hindi ka tumayo para ipangaral mo ang totoo sa ikaliligtas ng mga tao? Yan ang masasabi ko. Kung ikaw ang inihalal ng Diyos na makaalam ng totoo kaysa sa akin, ba't hindi ikaw ang lumagay sa gitna ng mga tao at magsisigaw na kagaya ng ginagawa ko? Bakit? Naniniwala ako kung merong mga taong nagpapakamatay sa sugal, merong mga taong nagpapakamatay sa pambababae, may mga taong nagpapakamatay sa pagdudroga, may tao magpapakamatay para sa kabutihan ng kapwa-tao gaya ng Panginoong Hesus. Pero kung magdudulong-dulungan kayo, papalitan nyo yung sinasabi ng Biblia, hindi ako papayag doon. Yun ang sagot ko sa iyo, kapatid na boy.
Ay, salamat po sa paliwanag, Brother Eli. Alam niyo, Brother Eli, una sa lahat, ang sinabi ko kanina, eto hindi ko binabago. Mahalay sa panahon natin ang may mahabang buhok. Anong katubayan? Anong katunayan? Hindi ko to kuro-kuro, Brother Eli. Ito'y pangyayari talaga. Bakit? Dumating yung pinsan ko sa Singapore at nakita at nagtatanong, bakit daw nagkakaganon si Vanessa? Yung aking anak. Bakit? Dahil lahala yan eh. Kapatid na boy. Opo. Mawalang galang na po sa inyo, kapatid na boy. Yun ho bang sinasabi po ninyo, merong kayo bang pinagbabatayan sa Biblia? O ang batayan lang ninyo ay kung anumang pangyayari o anumang inyong pinagbabatayan? Saan po sa Biblia ninyo mababasa, considering na pinakilala na sa inyo ng kapatid na Eli, na yung utos ng ating Panginoong Jesucristo epektibo hanggang sa panahon natin ngayong ito? Saan nyo sa Biblia ho mababasa, mahalay sa babae ang mahaba ang buhok? Meron po ba kayo mababasa sa Biblia nun? Dali lang po, Brother Eli. Okay lang yan. Walang problema sa akin, Brother Eli. At sa puso ko, hindi naman ako nagdaramdam. Dahil, siyempre, binabasa naman natin, Brother Eli. At ito'y nasa Biblia. At hindi ako tumututol dito, Brother Eli. Ano man nakalagay sa banal na kasulatan, pinaniniwalaan ko po yan, Brother Eli. At unang-una sa lahat, Brother Eli, bago ko napatapos. Kapatid, mawalang galang na po sa inyo, kapatid na boy. Sige po, sige po. Opo, mawalang galang na po sa inyo. Kasi po, kaya ko lang po gustong klaruhin sa inyo. Alam nyo, marami pong naka-line up sa atin na nag-iintay at marami pong mga magtatanong. Hindi ko po maintindihan kung gusto nyo ba makipagdebate o kung paano. Kaya po, ang batayan po kasi ito po'y Bible exposition. Ang atin pong pinag-uusapan, kung alam ninyo ang programa ng kapatid na Eli, itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot. Ngayon, meron ho kayong sinasabi. Kaya ho, itinatanong ko sa inyo, kapatid na boy, yung Biblia ho ba, ay meron ba kayong batayan sa Biblia dun sa sinasabi po ninyo na ang babae, kung mahaba ang buhok, sa panahon natin ito ngayon, ay mahalay sa kanya? O yun ho, hinuha lang ninyo at kaisipan lang po ninyo. Kasi kung hinuha lang po ninyo pag-uusapan natin, lahat po ng tao maraming hinuha. Kahit po sinong makasalubong natin sa daan diyan ay maaaring magsabi ng kung ano-ano. Pero ang batayan ho natin ditong pinag-uusapan ay yung sinasabi po ng Biblia. Meron po ba, kapatid na boy? Simple lang po yun. Meron po o wala? Ano po ba ang sagot doon? Ito po, Brother Daniel, sa panahon din po nila ni Pablo Apostol, isinulat ito sa panahon ni Pablo Apostol sa mga taga-Korinto. Sa 6 po, Brother Daniel, sapagkat kung ang babae ay walang lambong, ay pagupit naman. Ngunit kung kayaya sa babae ang pagupit o paahit, ay maglambong siya. Ito, Brother Eli, kasi Kapatid. medyo opo. Kapatid. Opo. Ano po ba sabi dyan? Kahiya-hiya po ba sa babae ang pagupit o hindi? Ay kahiya-hiya po. Kung kahiya-hiya po ang pagupit sa babae, ay dapat po ba mahaba ang buhok o hindi? Ay dapat mahaba ang buhok sa panahon nila. Sa panahon nila Pablo Apostol. Yun ho bang utos sa panahon ni Pablo at ng mga apostol? Yun ho bang utos sa kanila? Hindi ho ba tumatago sa panahon natin? Yung utos po tungkol sa pagpapahaba, Brother Daniel, meron po akong babasahin sa 8, sa 2 Korinto 8:21 na nagsasabi, sandali lang po, Brother Daniel, Teka po, kapatid na boy. Kapatid na boy. Opo. Ay kayo ho ba, ibig ho ba ninyo makipagdebate? Kasi una, kayo ho ba'y mangangaral ho ba kayo? Meron ho ba kayong tinayong relihiyon?
Ay wala po, Brother Eli. Ito ako'y nagsusuri lamang. Ang inaano ko lamang, Brother Eli, yung paratang na sinabi sa akin na hindi ko daw pinaniniwalaan yung nasa Biblia. Pinaniniwalaan ko po, Ay Brother. kung pinaniniwalaan po ninyo ay nasa Biblia, ay sinabi nga ho sa Biblia, hindi ba? Dahil yung inyo pong binabanggit na yon, wala naman ho nakalagay dyan na hindi na epektibo sa panahon natin ngayon itong sinabi ng apostol na si Pablo. Binasa na nga po ng kapatid na Eli sa inyo kanina na yung utos ng ating Panginoong Hesukristo hanggang sa katapusan ng mga panahon, yung sinabi sa 28:20 ng Mateo. Yun pong sinulat ni Pablo, utos po ng Panginoon yun. At siya ang naglagay at siya ang nagsabi na yung lalaki dapat pagupit. Yung babae naman, mahalay naman sa kanya kung maiksi naman ang kanyang buhok dahil kapurihan sa kanya yung mahabang buhok. At kayo na rin ang nagsabi na yung pagupit sa babae ay kahiya-hiya. Kaya nga kailangan siyang maglambong. Paano po ba yun? Ganito po, Brother Daniel, ang ibig ko pong sabihin. Eto, magmula itong Kapitulo 11 hanggang sa magtatapos po, ito po isinulat sa panahon nila Pablo Apostol doon po sa mga taga-Korinto. Hindi po ang una nakatanggap nito ay mga Pilipino. Ngayon, yung binanggit niya naman na ang kautusan na sinasabi ni ayoko rin pong makipagtalo kasi Yun nga ho, kapatid na boy. Sandali ho. Ay ipipilit ninyo yung gusto ninyo, ay wala naman kayong mabasang batayan sa Biblia. Sasabihin niyo hindi sa Pilipino ibinigay, ay naturalmente, yan ho ibinigay sa mga apostol. Pero it does not follow na hindi naman kasama ang mga Pilipino dyan dahil tayo ho'y mga hintil. Kung ibig ho ninyo ng pakikipag-debate, kung gusto niyo makipag-debate sa kapatid na Eli, hindi po ito ang tamang panahon, kapatid na boy. Dahil marami pong nakaabang. Ako humihingi ng indulgence sa inyo bilang mediator po ng programa na ito ngayon. Dahil ang kapatid na Eli ibig hong makapagsilbi sa ating mga kababayan. Ang dami pa hong naka-line up na magtatanong. Hindi ko man ho ibig, puputulin ko na itong pakikipag-usap sa inyo ng ganito dahil sa hindi naman ninyo tinatanggap yung sinasabi ng Biblia. At wala naman kayo maipakitang batayan na sa Biblia ay ipinagbabawal o mahalay sa babae ang mahaba ang buhok. Wala ho nun At kahit na ho, pagbalik-balik ta rin ninyo yan, batay sa nadinig namin sa kapatid na Eli, wala ho kayo maipapakita na ang babae, kung mahaba ang buhok, ay mahalay sa kanya sa utos ng ating Panginoong Hesukristo. Wala po nun. At pag may nabasa ho kayong mahalay sa babae, ang mahaba ang buhok sa utos ng ating Panginoong Hesukristo, ay ako ho ang unang aalis dito sa pagsasama-samang ito. Maniwala po kayo. Salamat po, kapatid na boy. Kaya nga ho, let's just get it straight. Maraming salamat po, kapatid na boy. Bawal ho ang pikon. Si kapatid na boy Malabanan na isang nagsusuri. Kapatid na boy, magandang gabi po sa inyo, brother boy. Tuloy po kayo. Andito po si kapatid na Eli. napakagandang gabi po sa inyo ni Brother Eli, sa inyong lahat. Ay unang-una kaya po ako nagsikap talaga na makaharap kayo upang unang-una ay humingi ng paumanhin sa mga pinagsasabi ko nung una nang kami magkaharap ni Brother Eli. Nang ako'y nasa Parian na Calamba, Laguna, na nagtatanong. Nabigyan ko po kayo ng sama ng loob doon at yun ang hiningi ko ng paumanhin kay Brother Eli, sa inyo Brother Daniel, kay Brother Tobias, at doon kay Sister Luz. Paumanhin po kung nabigyan ko po kayo ng sama ng loob. Hindi ko po makakalimutan yung araw na yon. Yun ay araw ng Biyernes, Pecha 25, buwan ng Pebrero 2011. Siguro nasa mga alas 10:30 na ng gabi. Ay talaga sablay po yung mga pinagsasabi ko. Ako yung humihingi ng paumanhin at kaya ko po naman ginawa ito upang maghanap ko naman yung buong katwiran ng Diyos na kung saan ka nagkamali, ay humingi ka ng tawad. Salamat po, Brother Daniel. Ngayon, meron po ako isang katanungan lang. Dahil marami ito, pero isa na lang, dahil ang dami po pong nakikinig. Ang tanong ko po, meron po bang records sa banal na kasulatan? Sa unang iglesia,
ay merong itiniwalag na babae dahil ng pagupit. Yun lamang po. Iniwalag na? Kapatid na Daniel, ano yung... Kung meron daw po bang kung meron daw po bang record sa Biblia na itiniwalag na babae doon sa unang iglesia dahil sa nagpagupit. Ay kapatid, hindi po inire-record ang mga itinitiwalag. Hindi po inire-record. Marami pong mga tao noong araw na nahiwalay sa katotohanan. Pero the Bible is not a record of those who are excommunicated from the true church. Marami po eh. Basahin natin, walang record dito eh. Ikalawang Timoteo, Kapitulo 1, ganito ang ulat ni Pablo. Basahin po natin. 1:15, kapatid na Daniel. Ito'y nalalaman mo na nagsihiwalay sa akin ang lahat ng nangasa Asya. Nasa mga yaon ay si Fihelio at si Hermogenes. No? Nagsihiwalay sa akin ang lahat ng nangasa Asya. Nasa mga yaon, bumanggit lang siya ng dalawa, pero marami ito eh. Sa mga yaon ay si Fihelio at si Hermogenes. Pagka isusulat niya lahat yung umiwalay na yon, pagkahaba-haba, bakit niya in-special mention si Fihelio at si Hermogenes? Kasi napakagrabe ng ginawa ng mga taong ito. Gaya rin nung sinasabi niya tungkol kay Himeneo at kay Alejandro. Kung bumanggit man, ay dalawa lang, minsan 3. 1:19 ng unang Timoteo hanggang patuloy, kapatid na Daniel. Na iningatan mo ang pananampalataya at ang mabuting budhi na nang ito'y itakwil ng iba sa kanila ay nangabagbag tungkol sa pananampalataya. Nasa mga ito'y si Himeneo at si Alejandro na sila'y aking ibinigay kay Satanas upang sila'y maturuang huwag mamusong. Ayan, maliwanag kapatid? Sa mga ito, merong mga nangabagbag sa pananampalataya. Sa mga ito, ibig sabihin, among them, hindi silang lahat ay inirecord. Sa mga ito'y si Himeneo at si Alejandro na sila'y aking ibinigay kay Satanas, itiniwalag yan upang sila'y maturuang huwag mamusong. Kaya mga kapatid, sana mapag-aralan natin, huwag nating hanapin sa Biblia ang lahat ng gusto nating mapatunayan. No? Kung tutol kayo na ang babae dapat huwag magpagupit ng buhok, hindi dahil sa tutol kayo, hahanap kayo ng ebidensya para lang maniwala kayo. Ang sapat na paniwalaan, yung salita ng Diyos. Kasi pag hindi mo sinunod yung salita ng Diyos, lalabas swail ka. I-record ka man o hindi maaalis yung pagkaswail mo. At yon, makikita lang yung record na yon doon sa 22:12 ng Isayas. O ng Apokalipsis, kapatid na Daniel. At 12. nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nakakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Ayan, meron pong aklat ng buhay na pinaglilistahan ng lahat ng ginagawa ng tao. At doon po sa huling paghuhukom, sa Last Judgment, bubuksan lahat yung
mga record ng tao. Ando na natin makikita kung ano-anong mga bagay, bakit sila inalis sa kaligtasan, inalis sa aklat ng buhay, o kaya ay bakit sila nasa aklat ng buhay. Kasi doon sa 20 rin, kung bababa tayo ng kaunti sa talata, ang lahat sa 20:15 siguro yon, kapatid na Daniel. At kung ang sino man ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Pagka wala dun sa aklat ng buhay, sa dagat-dagatang apoy. Wala ka naman pong makikita, kapatid, na itiniwalag sa unang iglesia dahil kumain ng dugo o ng handa sa Diyos-Diyusan. Wala pong record eh. No? Doon lang sa Apokalipsis, may sinabi, yung ilan dyan sa inyo ay kumakain ng bagay na inihain sa Diyos-Diyusan, pero wala pong record na mga tao may pangalan, kumpleto, walang ganun. Hindi po kasi ganun ang intensyon ng Biblia. Pero ang record ng lahat nandoon sa aklat ng buhay. Pagdating ng araw ng huling paghuhukom, bubuksan yung mga aklat. Yun yung Biblia. Mga aklat na pagbabatayan ng paghatol. Tapos, bubuksan ng ibang aklat. Iba doon sa mga aklat na siyang aklat ng buhay. So, yung ibang aklat na yon, aklat ng buhay. At yung binuksang unang aklat, mga aklat, ano? Nakasabi, mga aklat. Yung paghatol, ibabatay sa nakasulat doon sa mga aklat, doon sa binuksang aklat na iba na siyang aklat ng buhay. Doon siguro makukumpleto, kapatid na boy, ano? Pero para ngayon po, hanapin natin lahat ng kumpleto. O baka tanungin nyo, pagka sinabi ko, meron po. O tatanungin nyo susunod, makakabasa ba tayo sa Biblia na itiniwalag dahil sa kumain ng handa sa Diyos-Diyusan o kumain ng dugo? No? Basta ang nasa Biblia, sino man ang nakalagay. Sino man kumain ng dugo, itititig ko ang aking mukha sa taong yaon na kumain ng dugo. Ihiwalay ko sa kanyang bayan. Para isa-isahin mo pa yun, naku, lalaking masyado, Biblia, kakapal masyado. Kaya yung nagsasabi, may pastor nagsasabi, bumasa ka nga sa Biblia na ang mga apostol nagsabi nung babautismohan mga tao, binabautismohan kita sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Kagaguhan tanong yun ng pastor eh. Malaking kagaguhan yun eh. Hindi naman record ang Biblia ng lahat ng gusto mong makita. Ang Biblia, ang kumpleto, yung aral na ikabubuti ng tao at kanyang ikaliligtas. Pero para sabihin mo, lahat ng aksyon, nagkaroon ng kasal sa Kana ng Galilea. Inirecord ba rin kung anong sinabi nung nagkasal? Wala naman eh. Mas na-record pa nga yung nagkulang ng alak sa Kana eh. Pero kung ano sinabi nung nagkasal, wala naman nakarecord. Yan po ang dapat nating maintindihan sa Biblia, mga kapatid. At hindi lang naman para kay kapatid na boy. Para sa lahat ng naghahanap nung letra por letrang record. Sa Apokalipsis, may kumakain ng mga bagay na inihanda sa Diyos-Diyusan at yun ay nakarecord. Pero hindi sinabi kung sino. 2:20 ng Apokalipsis, kapatid na Daniel. Datapwat mayroong akong laban sa iyo, na pinahintulutan mo ang babaeng si Jezebel na nagpapanggap na propetisa, at siya'y nagtuturo at humihikayat sa aking mga lingkod upang makiapid at kumain ng mga bagay na inihahain sa mga Diyos-Diyusan
Bawal po ng mga apostol yan, bawal din ng Espiritu Santo yung kumain ng bagay na inihain sa Diyos-Diyusan. Bawal yan eh. Merong mga ganon. Pero hindi na ni-record kung sino yung gumanon. Basahin natin ang 15:28-29 ng gawa. Sapagkat minagaling ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong atangan ng lalong mabigat na pasanin, maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan, na kayo'y magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyusan, at sa dugo, at sa mga binigti, at sa pakikiapid. Kung kayo'y mangilag sa mga bagay na ito, ay ikabubuti ninyo, paalam na sa inyo. Baka tanungin nyo ako, kapatid, sino yung itiniwalag dahil kumain ng binigti? Malay ko. Walang record eh. Sino yung tiniwalag? Makakabasa ka ba ng isa na tiniwalag sa Iglesia ng Diyos ng una dahil kumain ng dugo? Wala akong mabasa eh. Dahil doon hindi na ako maniniwala. Ay, iba ang pananaw ko. Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Pag sinabi niya, totoo yun. At pag sinabi niyang may lalabag talaga na mga taong masasama, meron talagang lumalabag. Pero para i-record mo pa kung sino-sino yun. The Bible, the intent of the Bible does not call for it. Sana naunawaan mo po, kapatid na boy. Okay po. Yan, kapatid na po. Ay, salamat po. Salamat po, Brother Daniel, at sa inyo, Brother Eli, na sa kasagutan sa aking katanungan. Pagpaumanin po ninyo, may mga bagay lang na kaduda-duda sa akin, kaya ako naitanong kung bakit, kasi ang Diyos nagbibigay na huwag kang papatay, diretsuhan yun, sinasabi. Huwag kang mangangalong niya, talagang diretsyon, mabibigat na kasalanan. Ngayon, kung ang isang babae na may mahabang buhok na paputol, ititiwalag po ninyo. Yun po ang purpose ko talaga na kung meron bang record sa Biblia o makikita sa banal na kasulatan na may itiniwalag na isang babae na lumabag dahil nagpagupit ng buhok. Yun po ang purpose ko kasi ang Diyos po, pagka sa kautusan niya, diretso po yun po ang pagkaalam ko, i-correct niyo po sana ako kung ako'y nagkakamali. Katulad ng, huwag kang mangangalon niya, katulad ng nasa... Alam mo, makasabat ako, kapatid na boy, makasabat ako. Sa kabutihang palad, hindi naman kami nagtitiwalag ng nagpapaputol ng buhok eh. Tanungin mo mga miyembro sa iglesia. Binibigyan lang namin ng disciplinary action. Diba, kapatid na Daniel, ano? Tama po, kapatid na Eli. Siguro, kung may nagsabi sa iyo niyan, maling impormasyon. No? Maling impormasyon. Kasi, hindi yun ang practice namin. Sinususpindi, may preventive suspension ang mga miyembrong gumagawa ng ganon. Hindi namin tinitiwalag. Basta tiwalag, hindi po ganon. Hindi totoo yung nabalitaan mo, kapatid. Sislus sumaksi ka. Pagka nagpaputol ng buhok, outrightly, tiwalag agad. Hindi po, Badeli, wala pong ganon. Pwede po yon, sinususpindi lang. Pero hindi po tinitiwalag. Ang pagtitiwalag... Ang tinitiwalag sa atin, yung nasa 3 Gs ng tito. Opo. Ang taong may maling pananampalataya pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway ay itakwil mo. Yung ayaw pasaway, tapos sinaway mo una, sinaway mo ikalawa. Aba, pagka isang babae, ayaw na talagang pasaway, ay doon ititiwalag yun. Kaya siguro, maling impormasyon yung nasagap mo, kapatid na boy. Kinalulungkot ko. Hindi ka kasi kaanib, kaya hindi mo alam ang nasa loob eh. Kung meron man nagbalita sa'yo, kung sino mang chismosang nagbalita sa'yo, hindi niya naintindihan yung inaakusa niya sa iglesia ng Diyos. Ang itinitiwalag dito, yung sinaway. Tapos, sinaway uli, hindi na naman tumigil.
ang taong may maling pananampalataya, pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway, itakwil mo. Yun po ang nasa Biblia, kapatid na boy. Sana naunawaan niyo. Ay naunawaan ko po. Maraming salamat po. Eh, may nakakaya sa mga magtatanong pa, Brother Eli. Eh, isunod niyo na po. Marami naghihintay at naman. Sa susunod Salamat na po. Salamat, kapatid na boy. At huwag kayong hihingi ng paumanhin sa amin. Kasi wala naman kayong kasalanan sa amin. Ano man ang naging paraan ng pag-uusap. Natural po kasi sa tao yun. Huwag niyo na pong alalahanin yun, kapatid na boy. At sana loobin ng Diyos ang liwanag ng kanyang aral ay maunawaan ng lahat. At sana loobin ng Diyos magkasama-sama tayo. Magandang gabi po sa inyo. Wala pong problema pagka naunawaan ko po. Salamat po. Brother Eli, Brother Daniel. Salamat po. Salamat po sa inyo. At ang reactions po natin, si Nehench Eliechar. Salamat po. Gustong-gusto ko na talaga maanib dito. Kumukuha lang ako ng tiempo. Pero mula lockdown, nakikinig na po ako at nakapakinig ng doktrina po. Salamat sa Diyos at marami na ako nalalaman kahit di ko na itanong. Nasasakto naman sa mga nagtatanong. Ray Pabua, panibagong araw, panibagong kaalaman na naman. Nakakasabik po na makapanood ng Bible Exposition. Sana'y loobin ng Diyos na ako'y mabautismohan sa Iglesia ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Reni Boy Rehale Kalusin. Maraming salamat po sa araw-araw na laging may pagkakataong makapakinig ng salita ng Diyos. Isa pong napakalaking tulong nito sa tulad kong makasalanan. Salamat sa Diyos. Ivy Sonia Barata. Good evening everyone. Thanks God for this blessed night shared with my two daughters whom I encouraged to listen to the Word of God. Thanks be to God. Nico Kabating Tubayl, intro pa lang may mapupulutan ka na ng aral, kaya lalo pang nakakasabik makinig. Paano naman kasi yung mga sinasagot ni Brother Eli na tanong ng mga tao, nakaka-inspired, lalo na kapag nasisiyahan yung mga tao sa pagpapaliwanag ni Brother Eli sa Biblia. Sana loobin, magpatuloy pa ang pag-aaral na to. Salamat sa Diyos. Happy watching from Nova. Maria Menchi Canon, salamat sa Diyos at marami po akong natutunan dito sa programa ninyo, Brother Eli. Sana po ipagkaloob ng Diyos na makaanib po sa inyo. Monef Borromeo, salamat sa Diyos sa panibago na naman kaalaman na aming matutunan, hindi lamang pangkaluluwa, kundi lahat ng bagay na dapat malaman. Hindi pa po ako kaanib, pero ito na talaga ang tamang iglesia. Joe Corpus, God bless po sa inyong lahat, Brother Eli at Brother Daniel. Kayo lang po ang mangaral na pag napakinggan ng mga tao ay talaga namang uulit-ulitin at hindi magsasawang pakinggan ang salita ng Diyos sa Bible. Salamat po sa Diyos. Fer Rodakata, hindi lang maging sa tagulan at bagyo nangangaral si Brother Eli, kundi kahit na ngayon na mayroong pandemic, ay patuloy pa rin ang pagsisikap na maipangaral ang Ebanghelyo. Salamat sa Diyos. Lola Ila Erig, salamat po sa Diyos sa paggabay niya sa aking magpasya na piliin ang MCGI at Brother Eli bilang mangangaral na aking pinakikinggan. Pinakamahirap sa lahat na mapaanod na lamang at kung kani-kanino ipagkatiwala ang pangangalaga ng kaluluwa at mga bagay ukol sa espiritualidad. Iba pag isinuko mo't hayaan ng Diyos ang mag-akay sa iyo sa katotohanan, wala kang pagsisisihan o ipanghihinayang. Salamat sa Diyos. Arsenio Fajares King, salamat sa Diyos sa napakaliwanag na kasagutan ni Brother Eli Soriano sa lahat ng mga tanong na hindi kayang sagutin ng kahit na sinong pastor, pari at mga iba-ibang religion. Bruce Wayne, salamat po sa Diyos, Katoliko po ako at palagi ko pong sinusubaybayan ang programa ni Brother Eli and Brother Daniel at naliwanagan na ako sa katotohanan base sa Biblia. Sana po ay maanib ako kung loloobin po ng Diyos. From Minglanilla, Cebu. Berminda Mendoza, masakit man tanggapin ang katotohanan pero dapat nating tanggapin yung totoo. Move on na.
tunay na isinugo sa panahon natin sina Brother Eli at Brother Daniel, tumutol man kayo, wala kayong magagawa dahil sila yung mga mangangaral na inilagay sa ating panahon, na inilagay sa ating para magbalik loob po tayo sa Diyos sa katotohanan. Salamat po sa Diyos. Cynthia CL, MCGI, masaya sa puso pag narinig mo na iba-ibang religion nakikinig at nagtatanong. Marahil tinatawag na sila ng Diyos dito sa Iglesia ng Diyos. Interesado sila sa kasagutan, sa isipan nila, kaya nagtatanong marahil di pwede ang tanong sa kanilang naaniban. Vladimir Norcio, dito ko lang talaga naintindihan sa programa ni Brother Eddie tungkol sa Biblia. Wala naman kasing ganito sa Katoliko. Salamat sa Diyos. Justin Nuete, iba talaga ang kapatid na Eddie sa lahat ng nakita kong pastor. Kasi kahit nakagalitan siya ng mga tao sa pangangaral niya ng katotohanan ng Diyos, okay lang. At least nasabi niya yung dapat sabihin na may batayan sa Biblia. Di katulad ng ibang mga pastor diyan. Kaysa sarap man magsalita, akala mo sinong maamong loob, plastic naman at yung mga sinasabi wala pang batayan sa Biblia. Patawarin nawa sila. Personally, hindi ko kilala si Brother Eddie. Day 1 pa lang namin ni Mrs. sa mass indoctrination, napaiyak na kami sa mga salita ng Diyos na binabasa ni Brother Eddie para sa mga bumabatikos sa kapatid na Eddie. Bago ninyo tignan ang kapintasan ng iba, tingnan niyo muna ang sarili ninyo. Perfect ba kayo? Hindi pa ako miyembro ng MCGI. Ayon sa nakikita ko, naririnig ko, walang ginagawang masama si Brother Eddie. Bagkus ay tumutulong siya sa pamamagitan ng salita sa Diyos na ibahagi sa atin ang katotohanan na matagal na tayong nasadlak sa maling reliyon na isa sa buhay natin ng kabaluktutan na kinamulatan natin. Magpasalamat tayo kay Brother Eddie at nandyan siya upang imulat tayo sa katotohanan ang nagsasaliksik. Yan po ang ilan sa ating po mga social media reactions, kapatid na Eddie. Salamat sa inyo mga kapatid na nagpagod para magsulat. Sana tuloy-tuloy po kayong makinig. Para kahit galit kayo sa akin, makinig kayo para madagdagan ng madagdagan ang atin pong kaalaman sa salita ng Diyos. Kahit galit kayo sa akin, sulat niyo yung talata. Baka sakali, kahit nag-iisa kayo, basahin niyo sa Biblia. Tulungan kayo ng Espiritu ng Diyos, maunawaan nyo. Kahit galit kayo sa akin, hindi naman kayo dapat magalit sa Espiritu at sa Diyos. Sa akin nyo na lang ibunto ng galit nyo, pero yung salita ng Diyos binabasa ko, yun ang tanggapin ninyo. At pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Wala na po tayong oras bago tayo mag-global prayer. Let us sing a hymn of praise to the Lord. Maraming salamat sa mga nanood at sumuporta sa aking channel.